What is up you guys and welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako ito, okay naman. um, yun, mga pala mga kasabot. Medyo kumukonti na yung views na nakukuha natin. No, tapos nung na-check ko yung analytics ng YouTube natin, hindi na rin ganoon kalaki yung mga nakasubscribe sa atin na nanonood. So para sa mga mas malaki na ngayon yung mga bagong subscribers or mga hindi nakasubscribe na nanonood. So please mga kasabwat, do subscribe para dumami ulit yung mga views natin, para gumanda ulit yung analytics natin. Kasi syempre pag wala nang nanonood sa atin, hindi na rin ako gagawa ng videos, 'di ba? Parang wala nang sense para gumawa ng video kasi kung wala naman nang nanonood. So mga kasabwat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe para nano-notify ka tuwing may bago tayong video, no? Click mo yung bell icon. Every Saturday 7 PM nag-upload ako ng bagong video. At para naman do sa mga subscribers natin, kung hindi nyo na-click yung bell icon, click nyo para nano-notify kayo pag may bago tayong video. Kasi sobrang konti na nagiging views natin. At kasalanan ko din naman to, tagal kong nawala. So medyo na iba yung algorithm nung mga dati nating subscribers. Kasi may mga nagko-comment, no, parang oy kasabwat, nag-upload ka na ulit, tagal mong nawala. Pero 3 months, 4 months na akong mula nung bumalik ako sa paggawa ng mga contents. So siguro hindi na nagno-notify sa kanila or sa inyo. So ayun, like nyo na rin yung video natin para makabalik tayo sa algorithm. Sayang naman kasi yung mga nakaset ko na mga topics, mga content is sobrang dami. Hanggang November kaya natin mag-upload, pero syempre kung hindi tayo kung hindi tayo makagather ng mga views, baka mag-stop na lang din ulit ako sa paggawa ng videos. Kasi syempre I'm just doing videos on my extra time. Alam niyo naman mga kasabot, no, na I do have a job, nagtatrabaho ako, tapos nagtatattoo din ako. So para hindi na masayang yung effort natin, sobrang dami na rin naman natin na upload. That's why I'll be trying to create new contents or a new channel siguro. Dami din nagko-comment, no, kasi nakita nila na may mga iba pa naman din kasi tayong channels, no. Before I was doing motovlog, I was also uploading videos sa parang lifestyle videos namin, no, ni Labi Dudes. Tapos may isa pa akong channel, yung Backyard Water World, wherein nag-upload ako ng mga about sa isda, no, sa aquarium yan. Kasi siguro napansin nyo naman nun, yung mga videos ko dati puro may isda. May aquariums yan. Ayun, yun lang. So ano nga bang pag-uusapan natin ngayon? So ang pag-uusapan natin ngayon, well, this is about tattoo competitions. Kasi ang dami ring nagko-comment, no, kasabwat, ba't di ka sumasali sa tattoo competition? Dapat pa kaming sumali dyan. Okay bang sumali sa mga tattoo competition? So yan, pag-usapan natin ngayon yan. Sagutin natin yung mga tanong nyo. Pero bago yun, intro muna tayo. And we're back. Yun. So again, the question is, kasabwat, dapat pa ba akong sumali sa mga tattoo competition? So yun, sagutin natin yan. Una sa lahat, no, mga kasabwat, para sa akin, tattoo competition is a good venue wherein
You can showcase your talent, your tattoos, your artwork, 'di ba? And tattoo competition is also where you can build connections. Yan. Tapos kapag nananalo tayo diyan, syempre may plaque. Yan. Even if hindi ka manalo, may plaque yan para sa participation. So more plaque para i-display sa tattoo shop. Yun. So, okay din naman sumali sa tattoo competition. Ako noon talagang ini-encourage ko lahat na sumali sa tattoo competition. Kasi nga, ang laki ng natutulong yan, especially sa mga bagong tattoo artist. No? At isa yan sa mga pinakamadalas na tinatanong ng customer, sumali ka na ba sa dutdutan? Kasi mga customer, no? Lahat ng customer, dutdutan ang tawag sa tattoo competition. Yan, so dutdutan yan o hindi, dutdutan ang tawag nila basta tattoo competition. So yun, so okay din talaga sumali. Pero yung tanong sa akin na kung ako daw ba ay sumasali, oo naman, sumasali ako noon. But I stopped joining nung nung nag-judge ako, technically doon talagang huminto na ako kasi syempre nung may grupo ako, syempre presidente tapos nag-judge, so parang pag sumali ako, sumali si yung presidente, tapos judge yan doon sa isa kong sinalihan, bakit kasali dito. Yun, hindi naman sa mayabang na ako o malaki na yung ulo ko, pero syempre kasi ako para sa akin, isa sa mga natutunan ko is on how to build your reputation ba? Yung reputation mo bilang isang tattoo artist. So, tawag namin yan sa trabaho is perception management. No? So, syempre, binibuild up ko yung tingin sa akin ng tao. So, hindi lang dahil nagyayabang or whatsoever. Yan. Plus, hindi kasi ako yung tipo ng tao na I will compete to other people dahil para patunayan kung gaano ako kagaling, no? Kasi para sa akin iba't iba ng style yan, iba't iba ng specialty yan. So that's also one reason bakit hindi na ako sumasali or bakit hindi ako sumasali sa mga ayusin natin yung camera. Yan, sa mga tattoo competition. Tapos, isa pang reason, no, ngayon is because of yung mga medyo nagkakaroon ng mga issue, yung mga tattoo competition. Again, di ko naman nilalahat, pero yung mga iba kasi, no, makapagpa-tattoo competition lang 'di ba? Parang hindi naman ganun ka-credible yung mga judges. Hindi naman ganun ka-credible yung competition. Tapos gaganapin kung saan-saan lang. Syempre, yung mga natutunan natin sa DOH, sa mga seminars, hindi talaga siya masyadong hygienic, no? Unless maganda talaga yung pwesto, maganda yung lugar, 'di ba? So, ang dami ko kasi nakikita ngayon mga tattoo competition, mga picture, mga videos, mga nag-upload ng content. Meron pa mga tattoo artist na nakahubad habang nagtatattoo. Tapos nasa labas, 'di ba? Tapos ang init-init. Ayun, so ako personally hindi na talaga ako sumali kasi nga ayoko nung hassle ng ganun. Wala naman ako kailangang patunayan. At nung sumasali din naman ako, yung mga nakukuha kong plaque, di ko din naman dinidisplay sa tattoo shop ko dati. At ngayon, lalo ngayon, wala naman akong tattoo shop, no? Pero okay pa din naman sumali yan. Para sa inyo, mga kasabwat, exposure yan, no? Lalo na sa mga bagong tattoo artist. Pero ako ay suggest yung mga magagaling na, yung mga sikat na, or yung mga madalas nang nananalo. Kasi yung iba, nagpaparami na lang ng mga panalo 'di ba? Although maganda naman talaga, maganda sa record, maganda tignan. Pero para sa akin, ako personally talaga hindi na ako sumasali kasi hindi ko naman sinasabi na mananalo ako or whatever. Pero hindi na para sa akin para patunayan pa yung
sarili ko. No? Pero nasa sa inyo pa rin yan mga kasabwat. I'm not saying na hindi na magandang sumali ngayon or pangit sumali sa ganyan o wala kang kailangang patunayan. Pero nasa sa inyo yan. Ako kasi very medyo introvert ako. So hindi ko rin gusto yung masyadong maraming tao ganyan. Na medyo irritable din ako pag ganun. Madaming tao, mainit, tapos maingay, 'di ba? Mas gusto ko sa bahay lang talaga. So hindi na lang ako sasali sa mga ganun. Well, that's for me, no. Pero kung kayo gusto nyo pa rin patunayan sa lahat na magaling kayo, kailangan nyo ng plake para mapatunayan na magaling kayo talaga. Well, go for it, 'di ba? But for me, I don't need any validation from anyone, no. Nagkaroon pa nga ako na-invite pa ako, no, once na umattend sa isang parang tattoo expo sa ibang bansa, no. Actually twice na ako na-invite diyan eh. Isa sa Australia, tapos isa sa ko na maalala yung dati pa eh, Singapore yata or Hong Kong yun. Pero di ko na rin pinuntahan kasi nga hassle, 'di ba? Hindi ko alam, siguro ganong klaseng tao lang talaga ako, ganong klaseng tattoo artist lang ako na okay na ako din, nagtatattoo yan, nakakapagturo, hindi na ako para makigulo pa sa iba. Yun. It's also one of the reason bakit umalis ako sa grupo, no. Although presidente na ako dati. Sabi nila, "Oy, ba't umalis ka pa? Presidente ka na ng grupo. Yan, ang laki na ng grupo nyo. Nalagay pa nga kayo sa magazine." Diba yun? Tapos umalis pa, tapos inalisan ko din. Yan. Pero there's a lot of reason din naman bakit ako umalis doon dati. One of the reason then is that ayun nga, medyo introvert kasi ako, medyo hirap ako sa pakikitungo sa maraming tao. Yan. Tapos yun din yung reason bakit hindi na ulit ako sumali sa iba pang grupo. Although maraming nag-approach, maraming nag-i-invite, no, kahit sa mga tattoo competition eh. Ang dami nag-i-invite sa akin na mag-judge, mag-host or whatever, or pumunta lang doon ganyan. Pero hindi ko na napagbigyan kasi nga hirap ako pag madaming tao, no. Yun lang naman yung mga reason ko. Pero para sa inyo mga kasabwat, if it makes you happy, di ba, if it gives you opportunities, mas maganda pa rin talaga na sumasali ka. Lalo na kung bago ka, mas matcha-challenge ka doon, mas dadami yung makikilala mo, 'di ba? Magkakaroon ka pa ng contact sa mga iba't ibang tattoo artist. Pwede ka ring manood ng mga ibang tattoo artist doon. Kasi pag competition ganyan, hindi na awkward manood, pwede kang manood doon. So, ang laki ng matutulong noon lalo na sa growth mo as a tattoo artist. Yun, ang dami mong makikita mga bagong style, ganun pala yung ginagawa doon, ganun pala yung discard dito, 'di ba? Lalo na kung sumasali ka pa lang sa mga non-pro, 'di ba? Manood ka ng mga pro, 'di ba? Or kahit magpunta ka doon, hindi ka sumali, manood ka ng mga pro, dami mong matututunan doon. Ako dati, isa yan sa mga talagang minake sure ko is maka-attend sa mga ganun. Dati, attend ng dut-dutan, not because dahil masaya, 'di ba? Kasi may mga banda ganyan. Pero ang dami ko kasing natututunan, as in. Tapos syempre dati kasi as a tattoo artist, kailangan may t-shirt ka ng dut-dutan, 'di ba? Hindi ka naman makakabili dati kung hindi ka pupunta ron. So talagang minimake sure ko dati magkakaroon ako ng t-shirt nun. Kasi nga syempre bilang tattoo artist, it's a must have nung araw. Pero yun, sumali pa rin kayo mga kasabwat. Hindi ko sinisiraan yung mga tattoo competition or hindi ko kayo din i-discourage. Pero that's just my perspective sa mga competition. Kasi nga
again, ulit-ulit na lang ako. Introvert kasi ako, so hindi ako masyado sa ganun. So, ayun, mas okay pa rin kung sasali kayo. Dami yung matututunan nun, exposure, connections, and customers. Diba? Pwede kayo mamigay ng flyers doon, stickers, or whatsoever. Dami yung magiging. Okay, yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify ka tuwing may bago tayong video dahil every Saturday, nag-upload tayo ng bagong video, that's 7 p.m. And check nyo rin yung ating podcast. Just go to Spotify and search The Needle House Tattoo Podcast. Follow nyo ako doon and leave 5 stars. Okay, yun lang. Peace out.